Mga pangkabuhayan trending, AI-driven technology. Anong mga trabaho ang magiging patok related sa AI Native Industrial Acceleration Hub under PAC Silica Joint Initiative ng US, Philippines, and 13 other nations? Anong paghahanda ang ino-offer ng TESDA sa Pilipinas? Welcome back to Jiepro's Talakayang Pangkabuhayan sa Bayan. Dedicated to real talk, practical wisdom, and life-changing guidance for Filipinos. Ako si Bai Joel, nagbablog from New York. Pag-usapan natin ang sagot sa mga katanungan. Yung last episode natin na pag-usapan doon ang nangyaring joint initiative noong April 16, 2026 na nag-join nga ang Pilipinas sa US-led PAC Silica Initiative bilang 13th member. Inanunsyo nila ang plano para sa 4,000 acres or 1,620 hectares economic security zones. Tawag nila First AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City, ang Luzon's Economic Corridor. Ito'y para sa semiconductors, critical minerals, advanced manufacturing, data infrastructure, at AI supply chains. Hindi lang US dominance kundi shared allied manufacturing at job creation para sa atin ang purpose nito. Dahil syempre marami nag-iisip anong ginagawa ng Amerika. Nag-expand ba sila ng kanilang footprints for global dominance for artificial intelligence? Well, dinideny nila yan. Anyway, nabanggit ko yung mga posibleng job opportunities sa magiging resulta sa venture na ito sa Pilipinas dahil alam natin medyo marami tayong kababayan na kinakabahan sa AI. Hindi ko masyadong hinabaan kaya ito yung karugtong, yung huling episode natin. Kailangan kasing paghanda nito. So ano paghahanda ang maaaring gawin ngayon at ano ang mga available training na ino-offer ng Philippine government? Dahil kadalasan ay may mga libreng training. I remember nung nandyan ako back in the early 90s. Duman ako, dati it was TLRC. I joined some training programs there and gumawa ako ng workshop and nakapag-produce ako at nakapag-export ako ng mga materials until I left the country for my family. So anyway, itong mga high value roles sa AI-driven industries, mga semiconductor technicians, data center operators, AI prompt engineers, data annotators, AI ethics specialists, advanced manufacturing technicians, at support roles sa supply chain. Ini-expect natin na mga job opportunities na mag-open up. May technological transfer din, kaya posibleng magbubukas ito ng mga local factories at research and development centers. Hindi man lahat high-tech agad, kaya maraming entry to mid-level jobs na pwedeng i-fill ng mga may existing skills. Lalo na yung mga proficient na sa English, yung kadalasan na nagtatrabaho sa call center at may experience na sa customer service at basic technical skills. Smart na strategy ang paghahanda sa AI-related training. Lalong-lalo na doon sa mga na-layoff at saka yung mga may threats na mala-layoff sa mga call centers at mga BPO workers at particular yung mga repatriated OFWs na kababayan natin na galing sa Middle East or sa ibang panig ng mundo. So hindi dapat mag-panic dahil maraming ongoing at libre na programs na pwede nating ma-avail ngayon. Ang importante ay gamitin ang inyong established na skill set kung ano man yung nakasanayan ninyong expertise na alam na ninyo. Or kung willing kayong pag-aralan ang panibagong skills. Mag-develop ng panibagong skill set. Yung mga BPO workers, alam natin na ang communication skills nila sa English are very proficient dahil doon sila na-train.
Kailangan din yung mga hands-on experience training ng mga OFWs. May mga construction tayo, may mga, domestic work at saka caregiving. Yun ay mga high demand na jobs na hindi ng AI. So, para dun sa mga na-laid off sa call centers, BPO, malakas yung advantage niyo in English at customer service, kakailanganin pa rin 'yan. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa. I-upgrade lang sa AI-powered roles tulad ng AI prompt engineering, paggawa ng smart prompts para sa AI tools, data annotation, labeling, tagging data para i-train ng AI virtual assistants, chatbot oversight, AI content moderation, or customer support AI. Itong research and data mining, magiging in demand pa rin yan, lalong-lalo na sa mga small business. Actually, meron akong ginawang ebook para dito. So, alam natin yung AI, mahirap pigilan dahil napakabilis talaga, yung sa research at saka konting effort, ma mahanap mo yung gusto mong hanapin, magagawa mo yung gusto mong gawin. Pero may mga tao talaga na lalong-lalo na yung mga busy sa negosyo, wala silang time na gawin yun. So, they have to look for someone who can do it for them. Hindi sa, hindi nila magawa dahil hindi na alam gawin, kulang talaga sila ng time. So, yung time ninyo, yun ang inyong capital. So, tandaan niyo 'yan dahil yung time is very, very ano 'yan, expensive lalo sa mga busy na tao. So, yung mga nagsasayang ng oras, gamitin niyo yang mag-aral dahil yung oras niyo napakaimportante niyan. So, doon naman sa mga repatriated OFW sa kapatiran natin, domestic, services, industry, yung construction. Simulan sa basic digital literacy at saka AI enhanced trades. So, katulad ng sinabi ko, kahit yung caregiving merong mga, bagong trends na madidiskubre ninyo if you learn how to use the AI, yung language model. Yung caregiving industry is advancing, like smart monitoring, understanding, and managing different cases, lalong-lalo na yung dementia, napakalaking ano 'yan, napakalaking, advantage kung naintindihan niyo 'yan. Actually, meron tayong ginawang libro 'yan diyan na Understanding Dementia. Puwede kong i-share sa inyo 'yan. Actually, na-publish ko 'yan sa Amazon. Ah, it's for sale on Amazon pero para sa mga kababayan, I'm willing to give it and, sa totoo niyan, I'm working on the translation para maging Tagalog yung version at lalong madaling maintindihan dahil importante 'yan. Drone operations, AI tools sa construction and repair. So pwede rin mag-transition sa katulad nung nabanggit ko kanina, data annotation or AI-powered virtual assistants para sa mga freelance work dahil hindi pa rin mawawala 'yan kahit sabihin nilang, yung mga Fiverr, yung mga freelance, outsourcing dahil, meron ng AI, hindi pa rin mawawala 'yan dahil katulad ng sinasabi ko yung it's a matter of yung, time, availability ng time. So, anyway, para matuto rito may mga ongoing trainings sa, government funded like TESDA at Department of Science and Technology, mga livelihood, centers. Ang pangunahing agency para sa skills training ay TESDA talaga. So, yes, may libre at accessible programs ngayong 2026. Check nyo sila. Kung wala kayong access dahil nasa ibang lugar malayo sa inyo, i-check nyo online and mag-inquire din kayo sa locals dahil hindi nyo alam kung anong mga workshops ang pino-provide ng gobyerno. Dahil alam ko noon, I was very active in promoting the workshops. I wish nandiyan ako ngayon so I can actually start my, own workshop but, ito sa paraan ng video at least kahit dito man lang makatulong ako 'no. Ang pagkakaalam ko ngayon may 8,000 free scholarship slots para sa repatriated OFWs mula Middle East. Kasama na ang AI, technical skills, data annotation, AI prompting for automation, virtual assistants at AI enhanced traditional trades. Mga bagong qualifications ngayon.
data collection, data science AI level 2 at artificial intelligence prompting for automation level 3. Available daw yan sa STI colleges at iba pang TESDA partners. Training for Work Scholarship Program or TWSP at Special Training for Employment Program, STEP. Libre ito, job-oriented at may AI components na. Nagbibigay pa sila ng certification. Pwede i-avail ng OFWs at mga dependents nila. So, kontakin nyo yung nearest TESDA office or website para sa mga slots. Kontakin nyo yung Department of Science and Technology. Magtanong kayo kung anong ma-avail ninyo. Merong tinatawag na IFWD PH program or Innovations for Filipinos Working Distantly. Specifically para sa mga returning OFW. So meaning hindi pa kayo nakakabalik ng Pilipinas, you can reach out to them and probably sa libreng oras ninyo kung meron kayong konting natitirang oras at may energy kayong gawin, why not? May free capacity building sa technical-based entrepreneurship, AI fundamentals at startup ideation. Na-train na nila ang daan-daang OFWs para magsimula ng tech businesses. A National Artificial Intelligence Center for Research and Innovation or NAICRI. Nag-launch sila, ito lang February 2026 at nag-o-offer ng AI research at training support. Hindi lang para sa government kundi open sa public-private partnerships. So may partnership sa DICT para sa OFW Digital Skills Program. Free online courses sa AI Fundamentals, Machine Learning Basics at Work Plus AI Integration. So convenient ang time zones sa abroad dahil usually ito mga to is online class para lang makapagsimula ng foundation. Smart na action steps para sa inyo. Step 1, mag-enroll agad sa TESDA AI courses. Mga 1 to 3 months lang. May libre yan at may certificate. Step 2, gamitin ang DOST, IFWD or DICT programs para sa online AI upskilling habang nasa abroad pa. Step 3, focus sa AI at inyong mga existing skills. Tingnan niyo kung paano ninyo ma-integrate yung mga alam niyo nang gawin, naging nakasanayan niyo na yung skill set niyo. Halimbawa, ito yung AI-powered virtual assistants para sa BPO experience or AI sa caregiving para sa domestic helpers. Step 4, sundan ang BCDA at DOLE updates tungkol sa new Clark City Hub. May job fairs at targeted training na darating. Sigurado yan para dyan. Bottom line, hopeful at practical, ang Pac Silica Hub ay magbubukas ng pinto para sa mas mataas na sweldo na local jobs sa AI at semiconductors. Hindi overnight pero ngayon pa lang ang gobyerno, TESDA at DOST ay nagpo-provide na ng libre or low-cost AI training na perpekto para sa inyo. Simulan na mag-aral habang maaga para kapag nag-groundbreaking ang hub, ready na kayo at hindi na kailangan mag-ibang bansa ulit or kung nasa ibang bansa kayo at gusto nyo nang bumalik, then this is one opportunity kung OFW kayo. So, comment lang kung saang bansa kayo, tutulungan ko kung paano makakapagsimula, paano nyo, anong mga preparasyon kung gusto nyong makipag-coordinate. Dahil sa mga nangyayaring krisis at kaguluhan ngayon, parang nakakatakot pero huwag mawalan ng pag-asa. Tuloy lang ang laban, kabayan. Progress tayo step by step. So, kung may tanong tungkol sa specific enrollment links or ibang skills, we can help direct kung paano nyong i-approach. So, post nyo lang sa comment o di kaya bisitahin nyo naman yung ating Facebook group at mag-comment kayo doon at makikita ko yung mga messages niyo. So, God bless, ingat, and see you sa next episode. Dedicated to real talk, practical wisdom, and life-changing guidance for Filipinos. Whether you're working abroad, planning to migrate, or building a better life for your family right here at home.